Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, nandito pa rin tayo sa ahkam ng safar. So pag-usapan pa rin natin mga kapatid ang kaugnay po sa batas ng paglalakbay. At ito po ay magkakasunod-sunod po ito episode. So ngayon ay bilang pagpapatuloy ng ating talakayan nakaraan, mata yabda'ul musafir al-qasra. Mata yabda'ul musafiru al-qasra. Ito actually nasimulan natin to. Kailan nga ba magsisimula ang traveler na paiksiin ang sala? Kailan niya pwedeng gawin ang lahat ng 4 na raka'ah na pwede ng 2? Kasi, ang pagpapaiksi ng sala, pinahihintulutan lang ito sa traveler. Yung pong 4, pwede na niyang gawing 2 raka'ah, ito ay applicable lang po sa traveler. Kasi kung ang dahilan mo lang ay meron kang karamdaman, o kaya ay malakas ang ulan, o iba pang mabibigat na dahilan, na hindi ka naman nag-travel, hindi ka naman lumabas ng lugar mo, o pumunta sa ibang lugar, ay hindi mo pwedeng ikasor ang sala o paiksiin ang sala. O gawing 2 raka'ah ang lahat ng 4 na raka'ah. Actually, bilang dagdag na kaalaman, ang original talaga ng sala natin, bago pa maging residente ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ay tagda 2 raka'ah. So sabi na Aisha radhiyallahu anha, ang original ng sala ay 2 raka'ah. Raka'ataini, fa uqirrat fis safari wa zidat fil hadar. At nanatili ang bilang na ito sa paglalakbay at dinagdagan ito kapag residente ka na. Kaya naman, ang pinakamainam talaga sa paglalakbay ay kasran. Paiksiin ang lahat ng 4 na raka'ah. So ang di lang talaga natin pwedeng paiksiin o gagawing 2 raka'ah ay ang Maghrib at ang Fajr. So, kailan nga ba magsisimula? Magsisimula ba siya kapag siya ay nakapag-intensyon na siya ay magta-travel? Siya ay nasa bahay pa lang niya? O kakalabas pa lang niya sa bahay niya? O kaya ay nasa loob pa lang na lugar niya, palakbay pa lang o nasa airport pa lang siya ng kanyang lugar. Ang pinakamatuwid po sa pananaw ng ating mga ulama, kailangan makalabas ka na muna sa bayan mo. Idha shara'a fi safari wa faraqa baladahu, liqawlihi ta'ala, wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salah. Kapag maglalakbay ka na, at nakalabas ka na sa bayan mo, yung lugar mo ay nasa likuran mo na, mga kabahayan ay nasa likuran mo na, ibig sabihin nakalabas ka na, nakapaglakbay ka na, tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salah. Kapag kayo nakapaglakbay na sa kalupaan, ay walang problema na paiksiin ninyo ang mga sala at lahat ng 4 na raka'ah ay pwede na lang ninyong gawing 2 raka'ah. So, hindi pwede na sa bahay ka pa lang, o kakalabas mo pa lang ng bahay mo, o nandun sa masjid sa tabi ng bahay mo, tapos nakaready na yung sasakyan, nakaready na yung bus, nakaready na yung aeroplano, pero nandiyan ka pa sa lugar mo, hindi ka pa traveler. Hindi ka pa traveler. Kaya hindi pa pwedeng i-apply sa iyo ang kasran. فَلَا يَكُونُ مُسَافِرًا حَتَّى يَضْرِبَ فِي الْأَرْضِ. At hindi ka matatawag na traveler, hindi ka matatawag na musafir, hanggat hindi ka nakapaglakbay. Wala yakunu dariban hatta yakhruj. At hindi ka pwedeng matawag na biyahero hanggat hindi ka makalabas sa bayan mo. Walidha fa innahu la yaqsuru salata hatta yufariqa baladahu walau kana aziman ala safari aw shara'a fihi walakinahu lam yufariq baladahu ba'd. So hindi ka pwedeng magpaiksi ng sala hanggat hindi ka makapaglakbay at makaalis na sa bayan mo, sa lugar mo. Walau kana aziman ala safar, kahit na 100% maglalakbay ka at hindi mo na ika-cancel yun. Kailangan
makalabas ka muna sa bayan mo at nasa likuran mo yung mga kabahayan. Hindi po sapat ang intensyon lang na maglalakbay ka. O sarafi walakinahu lam yufarik baladahu ba'du. Kaya ay ready na pero hindi ka pa nakakaalis, nakalakbay ka na, sa motor ka na, nasa jeep ka na. Pero hindi ka pa nakakalabas ng bayan mo. Kaya hindi ka pa rin matatawag na traveler. Qala Ibn Qudamah rahimahullah, laysa lima nawa safar al-qasra hatta yakhruja min buyuti qaryatihi wa yaj'aluha wara'a dhahrihi. Sabi ni Ibn Qudamah rahimahullah, laysa lima nawa as-safara al-qasra. Hindi po ang traveler na nakapag-intensyon na maglalakbay na paiksiin niyang sala. Hatta yakhruja min buyuti qaryatihi wa yaj'aluha wara'a dhahrihi. Kailangan makalabas ka muna sa bayan mo at ang mga kabahayan ay nasa likuran mo na. Wa bihadha qala Malik والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور. At ito ang pananaw na sinang-ayunan ni Imam Malik, ni Imam Shafi'i, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Ishaq, at ni Abu Thawr. Wa huwa kadhalika an jama'ati min at-tabi'ini, at naitala din ito na ito rin ang pananaw ng marami sa mga ulama ng tabi'in. Summa zakara haditha Anas radhiyallahu anhu qala, pagkatapos ay nabanggit niya Ibn Qudamah rahimahullah ang hadith na naisalaysay ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kanin sinabi, Sallaytu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dhuhra bil Madinati arba'an. Nagsala ako ng duhur kasama ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Medina ng 4 na rak'ah. So, kapag hindi traveler, ang sala mo 4 na rak'ah yan. Wa bidil Hulayfati rak'ataini muttafaqun alayh. At sa Dhul Hulayfa, which is hindi naman kalayuan sa Madina, pero labas na po siya ng Madina. Nung sa Madina kami, sabi ni Anas, nagsala kami na kasama ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng duhur, 4 na rak'ah. Nung makalabas kami sa Madina, ibig sabihin hindi naman kalayuan sa Madina, sa Dhul Hulayfa, 2 rak'ah lang po ang kanilang pinasalahan. Yan po ay hadis na muttafaqun alayhi. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ka matatawag na traveler hanggat hindi ka makalabas sa bayan mo at nasa likuran mo na yung mga kabahayan. At hindi po sapat yung intensyon lang na maglalakbay ka na. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.